Napupulutan naman ng inspirasyon ang pagpupursigi ng isang dating janitor sa tanggapan ng Commission on Elections. Ngayon, isa na siyang abogado matapos makapasa sa 2016 bar exams. At ngayong umaga, makakasama natin live ang bar passer na si Ramil Comendador. Good morning, attorney! Good morning at po. Congratulations! Maraming salamat po. Ayan. Pakikwento mo nga sa amin, paano ka muna nakapasok na janitor dyan sa Comelec? Di ba, from Catanduanes, lumuwas ka dito para, sabi mo nga, gusto mo makaahon sa buhay. Opo. Paano ka nakapasok as janitor sa Comelec? Nasa private po ako noon, ma'am. Nagtatanong-tanong na ako kung paano makakapasok sa government. Ang sabi po nila, mag-take down po ako ng civil service. Ginawa ko naman po iyon. And fortunately po, nakapasa naman ako. So, actually wala pong specific na government agency. Nagkataon lang po na ang dinaanan ko po sa Intramuros, yung Comelec po. So ano ka? Pinasok ko na po Walk-in? Opo, walk-in po. Wala kang kakilala doon? Wala po, ma'am. Hindi ba ka-class chairman? Ay, hindi po, ma'am. Tapos, so, doon ka na, nandoon ka, nag-janitor ka, at the same time, nag-aaral ka ng college. Opo, yun po kasi talaga ang dream ko na makatapos ng pag-aaral. So, ginrab ko na po yung opportunity na mag-night schooling po. Kasi yung sinasabi mo ko nung magkakwentuhan tayo, kasi yung pamilya nyo talaga, wala nakatapos ng pag-aaral, ikaw gusto mong, ikaw man lang makapagsimula. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Kasi talagang ang goal ko, sabi ko po, maputol yung cycle ng kahirapan po. Kasi kung wala pong isa sa pamilya na lalaban po, patuloy din po iyon. Yung anak nila, maghihirap din. Sunod-sunod po iyon. Alam mo, nakaka-inspire sa'yo. Nakapagtapos ka na ng kolehiyo, public administration, yung natapos mo. Nag-aral ka pa ng abogasya. Bakit na gusto mo maging lawyer? Ma'am, kasi naisip ko ano pong gagawin ko after ng office. Opo. Ayaw mo magpahinga. Ayaw ko po magpahinga kasi gusto ko po talagang kumbaga, ma-improve na rin yung sarili ko. Tapos parang feeling ko, parang mas nai-stress ako kung hindi ako nagbabasa. Parang ganun po. So, parang ba't di ko na lang gamitin yun sa mas importanteng bagay po. Okay, parang idle yung mo, yung mga nalalabi mong oras. Anyway, kasi pinapakita mo sa akin kahapon yung mga libro mo na ginamit mo, bigay sa'yo ng mga kaibigan mong lawyer. Opo, kasi sa totoo lang, ma'am, isa po akong janitor, so hindi po ako makaka-afford talaga bumili ng mga, ng mga law books po. Napakamamahal po ng law books. So, buti na lang, napakabubuti ng aking, mga kaibigan office mates po. So, mahirap ba? Balanse, no? Nag-aaral ka ng law, tapos nagtatrabaho ka dyan sa Malabon, pupunta ka sa may City Hall dahil doon yung eskwelahan mo? Opo, mahirap po kasi normally yung klase namin po sa law school, 5:30 or 6. So, aalis naman ako ng aming office, 5. Kailangan kong makipagpatintero sa mga sasakyan para lang po mapaaga. Pero normally po ang dating ko sa aming classroom po ay late na po talaga. Lagi kang late, kaya lagi kang tinatawag ng professor. Lagi po. Lagi po akong tinatawag. Oo, kasi parang late ka na naman, Comendador. Opo. Anyway, doon sa exam, anong part nahirapan ka? Ang pinakamahirap talaga sa akin yung unang yung unang subject po, Consti Law, kasi doon po nangyari yung hindi ko talaga inaasahan kasi 30 minutes na, ma'am, hindi pa po ako makapagsulat. Bakit talaga? Opo. Bakit? Ano ka? Hindi ko po alam, ma'am, siguro fatigue tapos na-excite na po ako. Ang ginawa ko po, ma'am, yung kanang kamay ko talaga, nag-shake talaga siya And talagang hindi mo siya maisusulat. Parang feeling ko nga po, parang nag-lock siya So, nagdasal po ako, umusal po ako ng dasal. Sabi ko, Panginoon, hayaan mo pong makapagsulat ako. Kasi kailangan ko po talaga makapagsulat. Ang ginawa ko po, hinawakan ko ng kaliwang kamay yung kanang kamay ko and idiniin ko po doon sa papel. Para lang po sabi ko, makapagsimula na po. 30 minutes na, hindi ka pa nakakapagsulat, di ba? Opo. Anyway, so ngayon, abogado ka na. Ano yung mensahe mo sa iyong pamilya at sa mga gustong mag-abogasya pero ang sinasabi, kapos kami sa buhay Yung para ang daming dahilan. So anong ikaw na lang ang magbigay sa kanila ng mensahe para ma-inspire mo sila? Para sa pamilya ko, lahat naman ng pinaghirapan ko, para sa inyo to Lalong-lalo na sa nanay ko na nagtiis, na bumuhay sa amin mag-isa po. Pati na rin po sa mga anak ko, gusto kong makita nila yung importansya ng edukasyon sa isang tao. Sa mga nangangarap po, hindi lang sa bilang isang abogado po, ang maipapayo ko lang, mangarap po kayo, matuto po kayong mangarap, humingi po kayo ng gabay sa Panginoon at gawin niyo po yung pangarap ninyo. Ito si Ramil kasi sabi mo hindi mo na nagis na ng tatay mo, pero mensahe mo sa tatay mo kung nanonood siya ngayon? Tay,
Gusto ko pong mabigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magkasama. Kasi po sa totoo lang po, gusto ko ring maramdaman yung pakiramdam ng isang anak na may tatay. Yun po. At ibahagi mo sa yung tagumpay mo. Opo, para sa iyo din po yung kung ano man ang nakuha ko ngayon. Okay, medyo si Ramil, emotional, siyempre yung mga sa pamilya, di ba? Eto, may sorpresa kami sa iyo. Ito, may gustong mag-congratulate sa iyo ngayon. Makakausap natin si Comelec Chairman Andres Bautista. Good morning po, Chairman Bautista. Ay, magandang umaga naman, Miss Susan. Ito si Ramil. Magandang umaga po. Ay, kasama ko si Ramil kahapon. Oo nga, oo. At alam nyo, talaga sa Comelec, ang dami po talagang natutuwa dahil nga sa naging tagumpay ni Ramil, no? Talagang nakakataba ng puso po ang kanyang kwento. At kami naman sa Comelec ay lahat kami ay talagang nag-iisa sa kanyang mga pangarap. At alam ko na ngayon siya ay election assistant namin sa Malabon. At ngayon siya ay magiging abogado na. Sana nga umakyat pa siya sa mga ranggo ng Comelec. No? Di sa Comelec ka pala magtatrabaho din. Opo, ma'am, kasi napakalaki po ng utang na loob ko sa Comelec. Kaya gusto ko pong magsilbi po. Doon ka. Okay, Chairman, dyan daw niya gusto magtrabaho sa Comelec. Welcome naman siya. Salamat, Sabi sir. ko nga sana yung kanyang ginawa ay maging inspirasyon sa iba pang mga kawani ng Comelec. No? Na sabi niya nga, mahalaga na mangarap, mahalaga na talagang magpunyagi. Alam niyo, kinikwento sa akin ni Susan kahapon ng mga gwardiya na si Ramil, pag pumupunta sa eskwelahan niya, pati sa jeep, habang nasa jeep, nagbabasa ng mga libro. Oo nga, mukhang talaga magbasa nito si Ramil. Kasi mahirap talaga maging working student na siyempre sa umaga, sa hapon, kailangan magtrabaho. Kailan pa mag-aaral? So usually, kailangan sa mga break, ayan, habang nasa sasakyan. So talagang iba. Chairman, kumusta ba si Ramil, nung empleyado ho dyan sa Comelec main office bilang janitor? Opo, yun. Ito po yung, this is before my time, no? At alam ko, kasama siya ni Commissioner Rene Sarmiento, na ngayon ay chairman ng PPCRB. No? So, kahapon nga, nung nalaman ko yung kanyang kwento, medyo nagtanong-tanong ako sa mga matatagal na sa Comelec. At sila nga po ang nagsabi sa akin kung ano yung mga dinaanan ni Ramil para makamtan ang kanyang pangarap na maging abogado. Anyway, so pare-pareho na lang natin batiin si Ramil at sana nga maging inspirasyon sa marami itong pagpupursige mo sa buhay. Salamat, ma'am. Chairman, thank you so much po. Good morning po. Hi, good morning din po. At again, congratulations, Ramil. Maraming salamat, sir. Thank you, Ramil. Congratulations. Attorney Ramil Comendador. Maraming salamat po sa unang hirit. Salamat po.